Narito na ang mga pinakamalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Huli cam, lalaki nagulungan ng dump truck sa Calasiao, Pangasinan. Pasukin public market, nasunog. Ilang baybayin sa Pangasinan nagpositibo sa red tide toxins. Pagkuha at pagkain ng mga lamang dagat sa mga lugar na may red tide ipinagbabawal. At pasarapan sa pagluluto ng pinakbet at ang inaabangang Kapuso Fiesta sa Villasis, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Nagpositibo sa red tide toxins ang mga baybayin ng Bolinao at Anda sa Pangasinan ayon sa BFAR. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-harvest, pagbebenta at pagkain ng anumang uri ng shellfish na mula sa baybayin ng Bolinao at Anda sa Pangasinan. Ito ang inilabas na abiso ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR-1 matapos na magpositibo sa red tide toxin ang coastal waters ng dalawang bayan. So nag-positive po yung ating shellfish sample collected sa Anda and Bolinao ng red tide toxin. So conduct po yung analysis na Tuesday. So kaya lumabas po yung ating result kahapon. Kaya nakapag-disseminate po tayo ng information on the red tide toxin yesterday. Patuloy na minomonitor ng otoridad ang mga baybayin sa Bolinao at Anda, partikular sa bahagi kung saan galing ang mga sample na nakitaan ng paralytic shellfish poisoning. Kasabay nito ang mahigpit na panawagan sa iba't ibang mga bayan na mas higpitan pang pagsusuri sa mga auxiliary invoice para maiwasan ang posibilidad ng pagpuslit sa mga shellfish mula sa mga lugar na may red tide. Samantala sa Mangaldan, Pangasinan, may mangilan-ngilan pa rin nagbebenta ng tahong at iba pang shellfish. Pero iginiit nila na hindi ito galing sa Anda at Bolinao. Basta sa Bataan lang po siya. Okay naman ma'am, yung bitaan namin. Opo, Bataan po yan. Sa doon po kasi sa bagsakan doon, madam, malalaman nila kung hindi naman makakapasok pag Bolinao na tahong, madam. Maharang na. Pag alam naman nilang may red tide, wala naman silang deliver from Bolinao. Ang ilang mamimili naman, iwas muna sa shellfish. Ingat po, oh. May red tide. Okay. Kaya ang binibili niyo po ngayon, Mami, yung mga isda na lang. Basta na lang po. Hindi ako makanang tahong. Tuloy-tuloy ang isasagawang water sampling and testing ng BFAR para mamonitor ang sitwasyon sa mga baybayin sa Anda at Bolinao. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Monitoring sa mga ibinebentang shellfish hinigpitan kasunod ng red tide alert sa ilang baybayin ng Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, nandito ako ngayon sa bagsakan ng mga isda dito sa Magsaysay Fish Market para naman kamustahin ang kalakalan ng mga shellfish products at iba pang mga isda dito sa Dagupan City. Kasunod nga ng pagpopositibo ng red tide toxins sa ilang mga shellfish products mula sa katubigan ng Anda at Bolinao, Pangasinan. Sa ngayon, Chris, ay nananatili pa rin naman sa dati yung presyohan ng mga shellfish ngayon dito sa syudad. Ang hipon ngayon ay nasa 300 to 480 pesos per kilo, alamang ay nasa 50 pesos per kilo, tahong ay nasa 50 to 65 pesos per kilo, talaba ay nasa 70 to 100 pesos per kilo, lukan ay nasa 70 pesos per kilo at ang alimango ay nasa 500 to 900 pesos per kilo. Karamihan, Chris, sa mga shellfish products dito ay nagmula sa bayan ng Binmalay at Lingayen, habang ang ilan naman ay nagmula pa sa mga probinsya ng Bataan at Zambales. May mga nakausap din tayo, Chris, na mga nagbebenta nitong shellfish products at aminado sila na naramdaman nila yung lalo pang tumumal na bentahan ng mga shellfish, lalo na't karamihan sa mga consumers ay natakot sa kanilang safety. Giit naman nila, ligtas ang kanilang mga produkto, lalo na't bago nila ilatag ang mga ibinebenta nila ay chinecheck naman daw ito ng mga authority para masigurong safe for consumption ang mga ito. Maliban dyan, Chris, kinamusta rin natin ang presyohan ng ilang mga isda dito sa Magsaysay Fish Market at tulad pa rin ng shellfish
ay nananatili pa rin sa dati ang presyo ng karamihan. Katunayan niyan, Chris, ang tilapia ngayon ay nasa 100 to 110 pesos per kilo, pusit ay nasa 180 to 200 pesos per kilo, habang ang bangus ay nasa 220 pesos per kilo. Yan muna ang mga latest mula rito. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Patay ang 65 anyos na babaeng naguhugas ng pinggan matapos sa pagbabarilin ng 2 sospek sa Umingan, Pangasinan. Nakaalerto, Sandy Salvacio. Pinaglalamayan ngayon ang 65 taong gulang na si Eglesaria Ocariza sa Sitio Hufana, Barangay San Vicente, Umingan, Pangasinan. Nasawi ang biktima matapos siyang pagbabarilin ng 2 hindi pa nakikilalang sospek. Sa ulat ng Umingan Police Station, bandang alas 7 ng gabi noong Martes, habang naghuhugas ng pinggan ang biktima, ay pumasok sa bahay ang 2 armadong lalaki. Isa sa mga sospek ang umano'y bumaril sa tagiliran at leeg ng biktima gamit ang 9mm na baril bago tumakas sakay ng motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Na-recover sa crime scene ng isang basyo ng bala, isang live ammunition ng parehong kalibre at sombrero na hinihinalang pag-aari ng isa sa mga sospek. Patuloy ang dragnet at checkpoint operations ng pulisya. Sinusuri na rin nila ang mga kuha ng CCTV sa mga lugar na posibleng dinaanan ng mga sospek. Ang ating pong biktima ay wala naman pong kaaway, wala rin pong utang. Ang sinasabi po nila ay personal na galit sa ating pong biktima ang sanhi ng pamamaril sa kanya. Sinusubukan pang kunin ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon, ang panig ng pamilya ng biktima. May lead tayo, ma'am, kinukuha pa namin ang karagdagang detalye para pabigyan o mapatunayan kung ito ba ay totoo. Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. Pasukin public market sa Ilocos Norte at isang bodega sa Isabela nasunog. Nakaalerto, Jewel Fernandez. Kasabay ng pagtunog ng sirena, nagkagulo ang mga tao sa labas ng pamilihang bayan sa Barangay 2, Poblasyon Pasukin, Ilocos Norte. Sumiklab ang sunog pasado alas 10 ng umaga kahapon. Sa isa pang video, kita ang maitim at makapal na usok na bumalot sa ikalawang palapag ng pamilihan. Sa investigasyon ng BFP Pasukin, 6 na stalls mula sa ikalawang palapag ng pamilihan ang tinupok ng apoy. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog at nagtagal ng halos 3 oras ang pag-apula. Patuloy ang investigasyon ng otoridad kung posibleng nagmula ang sunog sa baga ng sigarilyo o sa linya ng kuryente. Since embakan yun, tapos medyo kalumaan din yung ating public market, may mga nagsasabi na baka sa kuryente, may nagsasabi na may pumasok na mga naninigarilyo doon, tapos may nagsasabi na yung buhaya ng kuryente naggigisgisan sa may galbak. Sa inisyal na tala ng BFP, aabot sa 24 million pesos ang halaga ng danyo sa sunog. Wala namang nasaktan sa sunog. Pansamantala munang isinara ang ikalawang palapag ng pamilihan. Pasado alas 11 ng umaga kahapon nang sumiklab ang sunog sa isang bodega sa Barangay San Jose, Aurora, Isabela. Kita sa drone video na ito ang usok na nagmumula sa sunog. Imbakan umano ito ng mga hindi na ginagamit na equipment. Nangyari, nagkaroon ng kuryente, parang nagsalubong yung power ng generator tsaka yung power ng Iselco sa line ng power supply, sumabog po sa... Umabot ng halos 1 oras bago idineklarang fire out ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Wala namang nasaktan sa insidente. Tinatayang aabot sa 100,000 pesos ang danyo sa sunog. Jewel Fernandez, 1 North, Central Luzon. Samantala, mga stall sa Baratillo sa Dagupan City pinagbabaklas na. Narito ang report. Pinaklas na ang mga pwesto at maingat na isinalansan ng mga stall owner ang kanilang mga paninda. Tapos na kasi ang kalakalan sa Baratillo sa Dagupan City. Simula pa lang daw kagabi, nagbaklas na ang karamihan sa mga nakapwesto sa Baratillo alinsunod sa kanilang kontrata na nagsimula noong unang linggo ng November 2025. Kasi sobrang lakas ng ulan, 1 oras po siguro, kaya na-delay po yung baklasan. So binantayan po namin sila
Kaninang umaga, isinagawa ang flushing sa kalsada at sidewalk sa Galvan Street. Tinakot na rin ang mga naipong basura at tinanggal ang mga natitirang tent. Ayon sa WMD, 2 dump truck ang kinailangan sa paghahakot ng mga basura sa lugar. Parang ako na rin ang nagtatraffic at hindi nagpapapasok. May mga dumadaan kanina so naantala yung ating paglilinis kasi tatabi pa yung mga ating mga tauhan. And actually pati yung host ng CDR ay kanilang sinasagasahan. Nililinisan na rin maging ang food strip at Tiangge sa bahagi ng Zamora Street at Nueva Street. Pagkatapos ng clearing operation kanina, ipinatupad muna ang zero vendor sa Galvan Street kung saan magpupulong ang mga vendor kasama ang City Market Division. Dito pag-uusapan ang pamamahagi ng ID para sa mahigit 100 Dagupeño vendors. Doon natin ma-identify kung talagang taga rito yung mga nagtitinda. So, para po maging klaro po sa lahat. Kasi siyempre po, dinadagsa po ang dagupan ng mga mamimili at may mga nagtitinda rin po na hindi rin po taga rito. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sa mga motorista, maghanda na ng dagdag na budget dahil nakaamba na naman ang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department base sa 4-day trading, nasa 1 peso and 35 centavos kada litro ang inaasahang taas presyo sa diesel. Nasa 60 centavos naman sa gasolina habang piso sa kerosene. Ayon sa DOE, nakakaapekto sa presyo ang pangambang lumala pa ang tensyon sa Iran at maapektuhan ang supply ng krudo mula sa ika-4 na pinakamalaking producer ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Suspected cases ng HFMD noong 2025 sa Region 1 umakyat sa mahigit 5,000 at patuloy na nakapagtatala ng kaso ngayon 2026. Ang detalye sa report. Kabuang 5,085 ang suspected hand, foot and mouth disease o HFMD ang naitala noong taong 2025 sa Region 1. Mas mataas ito kumpara sa kabuang 428 lang na suspected HFMD cases noong taong 2024. Ngayong unang buwan ng 2026, patuloy na nakapagtatala ng suspected HFMD cases sa iba't ibang bahagi ng Region 1. Karaniwan sa mga tinatamaan ay mga estudyante. Patuloy po nating pinapaalalahanan yung ating mga estudyante, yung mga kabataan po natin, lalong-lalo na po at ngayon ay bukas na naman yung ating mga eskwelahan. Sa Mangaldan, Pangasinan, mahigpit na nakamonitor ang DepEd sa mga mag-aaral para iwas HFMD. Kumpleto at gumagana ang lahat ng handwashing area. Bawat classroom ay meron ding sariling gripo na magagamit sa paghuhugas ng mga mag-aaral. We strengthen yung health and sanitation po ng ating mga bata, yung sa proper hand washing, tapos provision of soap. Ang mga mag-aaral na nakakaranas ng sintomas ng anumang sakit ay hindi na rin pinapapasok para iwas hawaan. Pag siya po may sakit, hindi na po siya papasok. Pag di niya po kaya. Nakakahawang sakit na HFMD na pwedeng maipasa kapag inihawak sa mata, ilong o bibig ang kamay na kontaminado ng naturang virus. Kabilang sa sintomas ng HFMD ang lagnat, singaw sa bibig, pananakit ng lalamunan at mga butlig sa palad at talampakan. Sakaling makaranas ng sintomas, mainam na manatili raw sa bahay ng 7 hanggang 10 araw o hanggang sa panahong mawala ang lagnat at matuyo ng mga sugat para maiwasan ang hawaan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Lalaki nagulungan ng dump truck sa Calasiao, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa report. Nabulabog ang ilang residente sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan, pasado 3:00 ng hapon kahapon. Kalunos-lunos kasi ang sinapit ng isang lalaki matapos magulungan ng dumaan na dump truck na may kargang mga buhangin at bato. Dead on the spot ang 19 anyos na lalaki matapos magkalasog-lasog ang katawan nito. Sa CCTV nakuha sa barangay, naglalakad mag-isa ang biktima sa gilid ng kalsada. Nang ilang saglit pa,
lumundag ito sa paparating na sasakyan. Sigaw na lahat ng tao. Anong ginawa ninyo, sir? Nag-traffic na ako. Grabe. Nakuha din natin yung identity ng victim na isa pala pong may mentally disabled according doon sa kanya. Kasi hindi natin alam kung bakit siya sinalubong na tumalon doon sa kanya. Ayon sa pulisya, taga Dagupan City ang lalaki. At base sa salaysay ng pamilya, nabigla sila sa ginawa nito. According sa family din, kasi minsan umalis na ng bahay pag may gustong bilhin ng magpunta ng pagkain, gano'n. Kusa dyan umalis tapos babalik din. Nakapag-usap na umano ang kampo ng driver ng dump truck at pamilya ng biktima. Samantala, ayon sa isang psychologist, mainam na palaging kinukumusta ang kalagayan ng mga kaanak, kaibigan o kakilala, lalo na ang mga itinuturing na mentally challenged. Hindi rin daw dapat ikahiya ang pagpunta sa mga eksperto at pagamutan kung ang isang tao ay mentally challenged. Mahalaga po ang paghingi ng tulong. Ito unang-unang hakbang tungo sa paggaling. Once na tayo po ay nakakaramdam na ng kahinaan. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Wala ng buhay ang isang rider ng motorsiklo nang matagpuan sa gilid ng kalsada sa Bypass Road ng Barangay Santa Maria, Lawag City, gabi noong Miyerkules. Nakahandusay at katabi nito ang kanyang helmet at motorsiklo. Walang nakitang sugat sa katawan pero nagsuka ng dugo. Wala namang nakitang foul play sa kanyang pagkamatay. Napag-alaman na may iniindang sakit na tuberculosis ang biktima. Maayos daw na naitabi ng rider ang kanyang motorsiklo bago ito nagsuka at namatay. Nagsuka siya ng dugo, so most probably yung cause of death niya hypovolemic shock secondary to upper GI bleeding. And pwede rin maging cause ng death niya yung hemoptysis, massive hemoptysis. Lalaking nang hold up sa isang Pakistani at misis nito, arestado sa Quezon, Isabela. Tutukan sa report. Natimbog ng pulisya ang lalaking sospek sa pang-hold up sa isang Pakistani at asawa niyang Pinay sa Barangay Arellano, Quezon, Isabela hapon noong Martes. Na-recover sa sospek ang backpack na naglalaman ng iba't ibang gamit at mga gintong alahas. Na-recover din ang kotseng ginamit ng sospek sa pagtakas. Nakuhanan din ng baril at iligal na droga ang sospek. Alas 4 ng hapon noong Martes nang bigla umanong lapitan ng sospek ang mag-asawa. Mabilis na bumunot ng baril saka nagdeklara ng hold up. Sa pilitang binuksan ng sospek ang sasakyan ng mga biktima at tinangay ang iba't ibang gintong alahas at 7,000 dirhams na kung susumahin ay aabot sa mahigit 113,000 ang halaga nito sa Philippine peso. Mahaharap sa kaukulang kaso ang sospek na nasa kustodiya ng Quezon Police Station. Wala pa siyang pahayag. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mag-asawang biktima. 53 individual ang inaresto ng pulisya sa Apari, Cagayan. Naaktuhan silang nagsasagawa ng tupada o sabong sa Zone 7 Barangay Maura. Na-recover ng mga otoridad ang ilang panabong na manok at iba pang gamit sa sabong. Nakuha rin ang bet money na nasa halos 40,000 pesos. Nasa kustodiya ng Apari Police Station ang mga nakupiskang ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa mga naarestong sospek na wala pang pahayag. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy ang pagkilos ng Bagyong Ada sa loob ng Philippine Area of Responsibility.
Huling namata ng sentro nito sa layong 325 kilometers ng Giwan, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, posible pa ring dumaan malapit sa Eastern Visayas at Catanduanes ang bagyong Ada ngayong weekend bago ito mag-recurve o lumihis ng direksyon. Pwede pang magbago ang pagkilos ito kaya tutok lang sa updates. Nakataas ang wind signal number 1 sa eastern portion ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion ng mainland Masbate, kasama na ang Ticao at Burias Island. Kabilang din ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Northern at Central portions ng Leyte, Eastern portion ng Southern Leyte, gayon din ang Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Islands. Kasabay ng bagyong Ada ang patuloy pa rin pag-iral ng hanging amihan. Sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan pa rin sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Cordillera at Zambales. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Army bombs up fellow armies dahil after almost 10 years, magbabalik Pilipinas ang global supergroup na BTS. In-announce yan ng kanilang agency na Big Hit Music. Magkakaroon ng 2-day concert dito sa bansa ang record-breaking group sa March 13 and 14, 2027. In celebration yan ng kanilang group comeback matapos ang mandatory military enlistments nina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook. Wala pang details ang exact venue pero looking forward na sa concert ang armies all over the world. Gaya ng kapuso certified armies na sina Shira Diaz at Megan Young. 2017, huling nag-concert ang BTS sa bansa para sa kanilang BTS Live Trilogy Episode 3, The Wings Tour in Manila. Natagpuan ng isang kinakalawang ng granada sa tabing ilog sa Sitio Sagor, Barangay Lumbang, Calasiao, Pangasinan nitong Martes. Isang residente raw na napadaan sa lugar ang nakakita sa lumang granada at agad inireport sa pulisya. Matapos makumpirma na ito'y vintage MK2 hand grenade, agad na kinordona ng pulisya ang lugar upang maiwasan ang anumang posibleng panganib. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy kung paano napunta ang granada sa lugar. Yung grenade po is kinuna na po ng EOD at sila na po yung nag-transport papunta sa office nila po. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng shabu nasamsam mula sa dating empleyado ng gobyerno at bus driver sa Labrador, Pangasinan. Narito ang report. Arestado ang dalawang individual sa ikinasang anti-illegal drug operation ng Pangasinan Police Provincial Office sa bayan ng Labrador. Ang mga sospek, 43 anyos na bus driver at 38 anyos na dating empleyado ng gobyerno. Nakumpiska sa kanila ang 3 plastic sachet na hinihinalang shabu na nasa humigit kumulang 110 grams na nagkakahalaga ng 748,000 pesos. Wala pang pahayag ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Timbog naman ng 60 anyos na lalaki sa buy-bust operation ng PNP sa Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan. Nakabili raw ang pusher buyer kay alias Dani ng isang heat-sealed sachet ng hinihinalang shabu. Nasamsam din ang 3 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu at iba pang mga personal na gamit ng sospek. Tinatayang 0.5 grams ng shabu ang nakuha sa sospek na nagkakahalaga ng 3,400 pesos. Wala pa siyang pahayag. So for ma'am, nasa lock-up custody po ng Mangaldan Police Station. Ito po yung possession and selling po. Ang kakasuyo sa Dangerous Drug Act ng 2002. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Natawa na lang habang humihimig ang 48 anyos na tatay sa Macabebe, Pampanga. Dahil pag-uwi niya galing sa inuman kasama ang mga kaibigan, labahin naman ang sumalubong sa kanyang pag-uwi. Kwento ni News Cooper Lady, hapon pa raw nang tawagan ng kanyang mama ang kanyang daddy para maglaba. Pero laging mamaya na lang ang tugon ng kanyang ama. Dito na raw tila nagalit at nagtampo ang kanyang ina. Kaya naman pag-uwi ni Daddy Jason mula sa inuman, diretso siya sa pagdalaba. At napakanta pa ng pitdami na ang ibig sabihin ay pinatay niya. Pinatay kasi ni Mrs. ang faucet habang naglalaba si Mr.
Nakapagsampay pa naman daw si Daddy Jason kahit inabot na ng umaga sa pagdalaba. Kaya komento ng isang netizen, ito na ba yung tinatawag na washing-lashing? Iba't ibang barangay sa Villasis, Pangasinan ang nagpasarapan sa pagluluto ng pinakbet. Tunghayan sa report. Umaga pa lang, dagsana ang mga residente at bisita para sa inaabangang pinakbet sa Kawa na bahagi ng Talong Festival sa Villasis, Pangasinan. Kanya-kanyang paghahanda ang ginawa ng mga kalahok mula sa mahigit 20 barangay sa bayan. Iba't ibang bersyon ng pinakbet ang niluto ng mga kalahok. Pero syempre, hindi mawawala ang kanilang ipinagmamalaking sangkap. Pinagsaluhan naman ng mga dumalo sa kapistahan ang inilutong pinakbet. Ay, taon-taon po. Ayan po yung inabangan ko lagi pagdating po ng January. Kasi ito po yung pinaka-dabis na luto ng talong. Masarap po, bagong pitas po, saka fresh po na gulay. Bahagi ang aktibidad para patuloy na isulong ang industriya ng talong sa Villasis, na top producer ng talong sa Ilocos Region. Mamayang gabi naman, hindi dapat palagpasin ang performances na hatid ng ilang Kapuso artist sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta. Makikisaya sa Talong Festival 2026 sina Kapuso artist Andrea Torres, Jeric Gonzalez, Ara San Agustin, El Villanueva, Ronnie Liang, Jessica Villarubin at John Rex. Hosted by Pepita Curtis. Mamaya na yan mga Kapuso, 7 p.m. sa Villasis Activity Center. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.